So, yun guys, welcome back dito sa The Network Lab Videos. Okay, so ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon is yung about sa zero tier. Okay, yung zero tier is software-defined networking yan. So, gumagawa yan ng ating virtual private network. So, para siyang VPN style. So, pag once nakakonect na yung dalawang device natin or yung mga multiple device natin dito sa zero tier network, is para na lang silang nasa same local area network. Pwede nang makipag-communicate or pwede na mag-communicate yung mga devices natin na nakakonect sa zero tier network kahit nasa iba't ibang lugar sila. Okay, so parang nga siyang VPN style. Okay, so yung zero tier guys, libre lang to. Meron silang libre, meron silang plan. Okay, so yung gagamitin lang natin ngayon is yung free kasi yun lang din naman yung ginamit ko. So, ang demonstration natin ngayon is remote desktop connection. So, yung Windows server ko or itong device ko dito sa outside network is i-RDP ko tong home device ko para ma-access ko siya as if nakaupo ako rito sa bahay at ginagamit tong Windows server na to. Okay, so magkakaiba na yan ng network. So, ito yung network natin dito, 10.10. Dito, 20.20. Okay, so bakit nga ba natin ginagawa tong zero tier? Or bakit natin gagamitin tong zero tier? Kasi, mostly sa atin dito sa bahay, yung mga internet connection natin is shared IP. Residential connection siya or residential internet connection siya. So, wala siyang, yung mga modem natin is walang mga public IP yon na naka-assign. So, private IP ang naka-assign doon sa router natin or masasabi natin na yung mga router natin sa bahay is behind CGNAT. Behind CGNAT. So, CGNAT is carrier grade network address translation. So, naka-block dyan yung mga port forwarding. Kaya hindi tayo pwede mag-host ng VPN natin dito. Kunwari, ito, pfSense, nakakonect sa router natin. And then, may kukonect tayo na user sa labas, hindi natin mapaport forward yung connection papunta dito sa VPN server natin. Kasi behind CGNAT siya. So ngayon, itong zero tier, binabypass niya yung CGNAT na yan or any firewall dun sa network natin. Dahil gumagawa siya ng sariling virtual private network natin. Okay, so syempre, umpisahan na natin. Una natin gagawin is punta kayo sa browser nyo. Type nyo lang zero tier. Yan. And then, puntahan nyo lang yung login. So, may dalawang selection dito. Legacy Central and New Central. So, yung Legacy is kung meron na kayong ginawa na account before November 5. So, meron kasi akong nagawa na October 16 yata yon. Nakagawa na ako ng account dito. So, kung bago pa lang kayo, pag kinlik nyo yung New Central, ito yung lalabas. Lalagay nyo lang organization name. Tapos, kikreate na yung organization. Kunwari, The Network Lab. Ayan. And then, create organization. Ayan. Tapos, get started lang kayo, $0. Yan. 10 devices lang, 1 network admin, 1 network. And then, pagka $18 naman, ito yung mga included. Ayan, marami. And then, get started lang kayo. Tapos, pagka napindot nyo na yung get started, so, pwede na kayo dito mag-add ng member. Ayan. So, yung device ID, ganyan-ganyan. Pero, hindi ito yung papakita ko sa inyo kasi meron na ako ditong account. Okay, so ang pipindutin ko is Legacy Central. Ang gagawin ko lang dito is sign in lang ako gamit yung Google account ko. Tapos, ito na. Ito na yung network na meron ako. Yung nagawa ko. Ayun, October 16. So, ito yung name, The Network Lab. Ito yung network ID. So, click natin itong The Network Lab. Yan. So, ngayon, wala pa akong ibang member dito na nakakonect. 0 devices pa lang. Dahil wala pa tayong kukonect. So, ngayon, tatandaan ko tong network ID na to and then pupunta ako sa server. Open ko yung browser. Ang need natin dito sa dalawang server natin or dalawang PC natin is yung zero tier 1 na app. Na-download lang natin yun. Zero tier lang and then dito sa kabila, download rin natin. Ayun Windows Server out, zero tier. Tapos balik tayo dito sa unang server natin. Naunahan niya pa to. So, zero tier. Balik tayo dun sa isa. Okay, so bale, meron ditong note guys. So, kung Windows 7 and Server 2012 users kayo, ito yung i-download nyo, yung tier 1, zero tier 1, 1.6.6. So, since naka-server 2022 tayo, ito ang gagamitin natin. MSI installer. Ayun yung i-download natin. Then dito, sa kabila, click lang natin yung download. So, hintayin na lang natin matapos.
Okay, so habang inaantay natin, so puntahan muna natin si Server Manager. Tingnan natin kung naka-on yung remote desktop. So, yan. Tapos na yung isa. Wait lang natin yung isa matapos. Oops, mali. Properties. So, tapos na rin yung isa. Pero mamaya na. Iyan muna natin. Okay, so punta tayo dito sa System Properties sa may remote. Ayan, so naka don't allow yung remote connection natin, di ba? So, pindutin lang natin to. So, allow remote connections. Okay, and then select tayo ng user. So, wala pang user dito. Or sabihin natin yung administrator na lang. Find natin. Ito, administrator. Then, si administrator, i-allow natin siya na, I mean, itong device natin outside, i-allow natin siya mag-RDP dito sa server natin, dito sa home, gamit yung administrator account. Okay, which is ito, administrator account. So, okay lang natin yan. Okay, and then, punta tayo kay server, out, dito kay, dito sa outside device natin. I-remote desktop natin siya, pero hindi pa tayo nakakonect sa hindi pa tayo nakakonect sa zero tier. Iti-testing lang muna natin. Bagal lang eh. So, click natin yung remote desktop connection. Okay, so yung computer name or yung IP address, ano yung IP address na ilalagay natin dyan? Sige, punta tayo kay ISP1. Ito, ISP1. Check natin yung kanyang public IP. So, show IP in brief. So, ito yung IP niya, 192.168.0.109. Try natin yan. 192.168.0.109. So, initiating remote connection, hindi talaga papasok yan. Hindi yan papasok kasi wala naman tayo ditong port forwarding papunta dito sa server na to. Diba? So, wala tayong ibang kinonfigure pa rito. Internet connection lang. So, yan. Hindi siya makaka-remote. Diba? Ngayon, ang gawin natin, install natin muna dito kay server yung kanyang zero tier na application. Open file natin. So, sana mag-install siya ng walang problema. And preparing. Tapos, install na rin natin dito. Okay, Windows Server na outside. So, ayan. Zero tier network. Naka-Windows Server home tayo. Install. Pabalik tayo dito kay outside. Wala pa. And open din natin dito yung command prompt. Okay, so finish na daw. Finish na natin. Tapos ipconfig tayo dito. So makikita nyo, ito lang yung meron siya, Ethernet adapter. Ito lang yung IP address niya ni Windows Server Home. Ganun din dito yan kay kay Windows Server natin na nasa labas ng bahay or nasa outside network. Tapos ipconfig. So, ganun lang din. Yan lang din yung IP address. So, punta tayo ulit kay Windows Server Home. So, na-install na yung zero tier. Ito na yung zero tier natin. Okay? So, ito na yung GUI. Yan. Diba? Tapos, i-join lang natin siya sa network. So, ano yung network? Ito yun. Yung network ID na kung saan nag-sign in tayo sa zero tier. Ito yun. Okay, so, copy ko lang yan. Nasaan na yung liitan ko nga muna to. Opo, naglag pa yata. Okay, naglag. Reload muna natin. Okay, so dito tayo kay Windows Server na nasa outside. Ganun lang din. Puntahan natin si zero tier. Join network tayo. So, manghihingi yan dito kung ano yung network natin na pagjo-joinan. So, ito yan. Tingnan natin kung makaka-copy paste. Pero parang hindi ito eh. Hindi nga. Okay, so ang gawin natin, 45B6, 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 E887, 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 E2DF, E2DF, 9C5E. 9C5E. Okay, so ito yung network ID kung saan sila magjo-join. So, i-join natin si server, yung nasa outside. Join natin siya. Tapos, makikita natin dito. Wait lang natin lumabas yan. So, start din natin to. Yun, nakita nyo? Do you want to allow your PC? Nagkaroon siya ng bagong network.
So, kanina, ito lang, di ba? So, ngayon, IP config tayo. May bago na tayong adapter, 0 tier. Pero yung IP niya, 169.254. So, wala pa rin, APIPA pa rin yan. Pupuntahan nyo yung web portal nyo dito. Refresh nyo lang yan kasi ang gagawin natin is, asa na yun? Ito. Itong address na to na 437.80 is ito yan. Ayun o, 437.80. Si Windows Server yan na outside. Ito yan. So, i-authorize lang natin siya. And then, pag na-authorize natin yan, mag-green check yan. Tapos, pansinin nyo yung 169 na IP na yan. IP config tayo ulit. Boom! Naging 10.147.17.126 na. So, balik kayo sa web portal. Refresh nyo lang. Yan. Ito na yung IP ng server natin. Yan, 126. 17.126. Yan, di ba? Okay, so balik tayo dito kay server 1. Kay server na nasa bahay. Login tayo. Tayo lang natin mag-login. Pagal kasi ng So, ito, all goods na. Nakakonect na to sa network natin na 0 tier. Ito na lang, natin, yung isang Windows. So, open natin si 0 tier. Okay, so na-open na natin si 0 tier. Nandito tayo kay Windows Server Home. Yan. Connect lang natin siya. Join sa address lang. Tapos, ito yung kanyang network. So, kopyahin lang din natin tong network ID. So, 45B6E887E2DF9C5E. So, join lang natin. Tapos, wait nyo ulit. Magkakaroon yan dito. Ayan. So, refresh nyo lang to. May lalabas ulit dito na bago. Kung sakali. Wait lang natin. So, yan. Naka-join na siya sa network natin. Ito. Balikan natin yung... Yun. Nagkaroon na. Yung address niya, 010B. Tignan natin. Ayan o. 010B. Si Windows Server Home natin yan. So, nakakonect na siya, pero hindi pa siya authorized. So, authorize lang natin siya. And then, green na. Refresh nyo lang. Ito na yung IP address niya. 195. Tapos, saan yung command prompt natin? Ayan, command prompt. So, IP config. Ito yung Ethernet niya. Tapos, ito naman yung sa adapter natin ng 0 tier. 10.147.17.195. Tapos, naman natin, si server natin na nasa labas, 126. So, ping natin yan. So, ping 10.147.17.126. So, 126 yung IP ng server natin na isa, di ba? Yan. O, di ba? Nagpiping na silang dalawa. Yan. Pingable na. So, ping rin natin dito kay server. So, ping 10.147.17.195. Yan. Nagpiping na. Nagpiping na si server natin sa bahay tsaka yung server natin sa outside. Kasi parehas na silang nakakonect dito sa 0 tier network natin. Kaya parang nasa isang LAN na lang sila. 'Di ba? Ang galing, no? So ngayon, since pingable na sila parehas or nagko-communicate na sila, punta tayo dito kay server na nasa labas natin. Ito. Kasi kung gusto natin, sa demonstration natin, remote desktop connection. Ma-remote desktop connection natin tong home device. So, punta tayo kay server out. Remote desktop natin. So, ang ilalagay nating IP, syempre, yung IP ng kanilang 0 tier. So, 10.147.17.195. So, ito yung IP address ng server natin na i-remote desktop natin. Okay? So, connect lang tayo. Configuring remote. And then, yung username. Siyempre, yung gagamitin lang natin for demonstration is yung administrator and then yung password niya. Wait lang natin kung papasok. Yon. So, mukhang tutuloy ito kasi nanghingi siya ng verification. So, yes natin. Securing remote connection. Wait lang natin. Mabagal lang talaga guys kasi VM lang to. Tsaka 2 GB RAM lang sila. Ayun kita nyo, nag-log out yung natin, Ayun Win Server Home. Nag-log out, di ba? Or nag-lock. Tapos,
Ito na. Wait lang. Blackout siya. Pero, ayun. Hintay lang natin konti. Ayun. Pumasok na. So, makikita nyo, command prompt ako ulit ipconfig. Makikita nyo yung IP address 10.10.10.2. Ito yan si Windows Server natin. Ito yan. So, naka-remote desktop connection na tayo. Gamit si Windows Server natin sa labas. Naka-RDP na tayo dito sa Windows Server Home natin. Gamit yung zero tier na platform. So, ayan, wait lang. Gawa tayo ng folder dito. Ayun, makikita nyo naman, Ayan yung IP address ng server natin na nasa bahay. Then, test from server outside. Yan. Tapos, disconnect tayo. And then, pag nag-disconnect yan, balik tayo dito. Login tayo. Windows Server Home. Yun. Nandito yung folder na ginawa natin gamit yung Windows Server na to kanina. Windows Server na nasa labas. Okay, so ito yung network adapter na 0 tier 1. Ayan yung binigay na IP address. And then, pwede nyo siya i-manage dito sa web portal. Yan. So, ito yung magiging IP address nila. And then, pagdating sa access control, pag naka-check yung private, so anytime na may kukonek sa 0 tier network nyo or dito sa network ID na to, lalabas siya dito. And then, kailangan nyo i-click and then authorize. Pag naka-check yung private. Pero pag naka-public yan, check nyo yung public, basta alam nila yung network ID na to, automatic naka-authorize na sila. So, nasa sa inyo na lang yan kung ipa-private nyo o public. And then, dito, pwede kayo gumawa ng isang routes. Halimbawa, may network pa kayo sa loob ng bahay nyo. Sa loob, mayroon pa kayong additional network. Pwede nyo ilagay dito para ma-access nyo rin outside yung ibang network nyo. Okay, basta make sure na mayroong communication. Laging may ping, may reachable yung bawat device. Okay, so ito yung mga network na pwedeng gamitin. Auto-assign yan. Then, ano pa ba? So, yun, pwede rin kayo mag-manual add ng member. So, yung node ID, makikita nyo yan dito. Ito yung node ID natin na tinatawag. Pag kinlik nyo yung 0 tier, ito yan. Ito yung node ID na yan. Okay? So, yun guys, nakapag-RDP na tayo gamit yung device natin outside, papunta dito sa home device ng wala tayong kino-configure dito sa mga ISP natin. So, makikita nyo, wala tayong additional firewall, wala tayong additional VPN, wala tayong port forwarding na ginawa dito. Wala akong ginawang port forwarding dito, Okay? So, pero, nakakapag remote desktop connection tayo dito sa Windows Server natin sa bahay. Okay? So, yun lang guys for today's video. Sana naintindihan nyo kasi parang ako naguluhan ako sa explanation ko kasi ang bagal ng mga VM ko So, recap lang tayo. So, meron tayong Windows Server. Windows Server yung ginamit ko dito guys kasi yung Windows 7 ko, ito, is hindi na siya supported nung 0 tier 1 na app. Kumbaga, kailangan ko pa mag-install ng another .NET framework. So, parang tinamad na ako. So, pinalitan ko na lang ng Windows Server. So, meron tayong Windows Server or device outside network. And then, ang gusto nating mangyari is ma-remote desktop connection natin tong Windows Server natin sa bahay. Yan. Para ma-remote desktop natin to, ang ginawa natin is nag-install tayo ng kanilang 0 tier 1 na app. And then, connect tayo sa 0 tier network. Yan. So, pagka-connect natin sa 0 tier na network natin, parang itong dalawang device, kahit nasang sulok man sila ng mundo, basta may internet connection, para lang silang nasa the same local area network. Yan. So, nagko-communicate sila directly gamit yung kanilang virtual adapter. Okay? Okay, so sa 0 tier na to, na ginawa natin is bypass natin yung CGNAT or any firewall na meron tayo. And then, wala tayong ibang kinonfigure dito sa ISP1 at ISP2. Ang kinonfigure lang natin dito is yung network address translation para yung mga internal network natin is makapunta ng internet. Yan, yun lang yung ginawa natin. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood.